Isang mapagpala at magandang araw po sa inyo muli mga guys. Dito naman po tayo ulit sa ating channel para i-share sa inyo yung isang common trouble failure ng ating engine City 2010 model. Ang isang problema nito at common na nangyayari sa Honda City ay itong kanyang leak na kadalasan nakikita sa kanyang engine at mapapansin lagi ang leak na ito sa kanyang transmission side. So alamin natin kung saan nanggaling yung leak na to at tara, samahan nyo ako para meron na tayong kadagdagang kaalaman kung paano i-solve ang common na leak ng engine na to. So ang ating unang gawin mga guys is tanggalin natin yung kanyang battery terminals at sa kanya at the same time yung kanyang battery. Gamit lang po tayo ng number 10 combination range. Ayan, natanggalan natin yung kanyang battery. So ang next step po natin gawin ay tanggalin po natin itong air filter assembly nya, itong air filter assembly. Ayan mga guys, tuluyan na nga nating natanggal yung kanyang intake filter assembly. So ang next natin gagawin is tanggalin natin itong intake manifold chamber assembly para po ma-expose natin itong side na to na kung saan nanggaling yung kanyang leak, yung oil leak. Ayan po, kung napapansin niyo may na mga deposit ng oil leaks dito sa kanyang transmission, sa upper area ng kanyang transmission. So itong alamin po natin guys kung saan ang galing yung kanyang leak. Ayan. Ayan. So tanggalin natin yung kanyang intake manifold chamber assembly. Tapos saka natin i-expose yung mga ang area na to na kung saan nanggaling yung kanyang leak. At suspect nating nanggaling yung oil leak naka-deposit dito sa kanyang upper area ng kanyang transmission. Yan mga sir, natanggal na po natin yung kanyang intake manifold chamber. So na-expose na po natin yung kanyang side area ng kanyang
cylinder head, camshaft cover or thrust cover. So dito po yun. So kailangan po nating tanggalin to, yung mga wire harness na to, para makapag-access po tayo ng sa kanyang camshaft thrust cover. Ayan guys, so na-expose na nga natin yung kanyang camshaft thrust cover. Ito po yon, ito po yung thrust cover na to. Yan, buo po yan. Yan, dyan po nagmumula yung kanyang oil leak. Yan po, o yan o, basang basa. So yan po ang cause ng kanyang oil leak. Mula dito, nagli-leak sa baba, ayan, hanggang dito po, pababa, hanggang bumabagsak na po yung oil dito. Yan po, yan po yung oil, oh. Yan. So marami pong oil na nag-accumulate dito sa baba dahil po yung camshaft thrust cover po, gasket ay sira na. So dapat nating palitan. Tanggalin po nating buong to, tapos palitan po natin. Yan po. So marami po tayong tatanggalin. Harness po ng ating ignition coil, harness po ng ating ignition nozzle, injector nozzle. So pati po yung kanyang intake manifold chamber, tanggalin po natin. Pati po yung kanyang throttle body. So tanggal po lahat yan para ma-expose po to yung kanyang camshaft thrust cover. Ito po. Ito lang po yung kanyang problema. Okay po. So tara, samahan mo pa uli ako para tanggalin to, saka palitan natin yung kanyang gasket na nagli-leak. Ayan mga guys, so natanggal na po nga talaga natin. Ayan, dahan-dahan lang po ang pagtanggal nito. Ayan, kasi medyo masikip. Ayan, masikip po yung kanyang access. Ayan, so see guys, tingnan nyo po yung daloy ng oil. Ayan, so yan po yung cause kung bakit po nagkaroon ng leak. Yan po yung cause nya. Yan po nanggagaling yung leak dahil po sa kanyang o-ring. Ayan po yung o-ring. Yan, sira na po. Yan, yan po nanggagaling yung leak. Ito po yung camshaft thrust cover. Yan, dyan po nanggagaling yung leak. Mula po dyan, yan, hanggang pababa. So akala po natin yung leak ay galing sa kanyang transmission. Hindi po, dito po. At ito po yung kadalasan na sakit ng Honda City. Kahit anong klaseng Honda, ang kanilang engine ay ganyan po yung kanyang common failure ng kanilang gasket. So dapat aware po tayo nito at lagi po nating chichikin kung meron na pong leak, at dapat po nating palitan yung kanyang o-ring ng kanyang camshaft thrust cover. Yan. So ayan guys, so ito na po yung kanyang camshaft thrust cover. Yan po. So nalinisan na po natin. So meron na po tayong gasket nito. Ito yung part number nya. Yan, original po yan. Yan. So palitan na po natin yung kanyang o-ring. Yan.
matigas na rin. Yan, naputol na. So yung medyo matigas na po, yan matigas na. Yan yan, medyo masyado na pong matigas. Yan, napuputol na. So yun po yung cause na kung bakit na nagkakalik yung kanyang gasket, dahil malutong na. Ayan. So marinig niyo, lumalagatik, malutong na po yung kanyang rubber o-ring. Ayan. So ito medyo malambot pa. Okay pa. Ito yung side na to, malutong na. So yan po. So palitan na po natin. Kailangan po malinis yung kanyang groove. Wala pong mga dumi o mga sludge na nag stick sa kanyang groove, para maganda po yung kapit ng kanyang gasket. Ayan. So ito po yung kanyang o-ring. Lagyan po natin yung kanyang groove ng oil. Ayan. Pati yung o-ring. Para pag kinabit po natin, may madulas po, may lubrication. So yan po, dahan-dahan lang po. Ayan. Ayun. So may kabit na po natin. Ayan po yung kanyang o-ring. So ready na po, goods na po ito para ikabit doon sa ating unit. Ayan mga guys, ay balik na po natin yung kanyang camshaft truss cover. Ayan na po, nakakabit na po. So pwede na po nating ibalik yung mga other accessories niya, yung mga throttle body, intake manifold chamber, at saka yung filter assembly. So pwede na po itong ibalik at may testing. Ayan guys, gumana na rin po ang ating sasakyan. So sana po nakapagdagdag po ako ng konting kalaman sa inyo sa pag repair ng leak ng camshaft truss cover ng ating sasakyan Honda City 2010 model. Hanggang sa muli po, God bless, bye bye.